DXMC 102.5 Radyo Carmelo, ang radyo nga masaligan. Ito ang Hataw Balita Express. Hataw Balita Express. Narito na ang mga humahataw na balita sa oras na ito. Jurisdiksyon ng ICC sa bansa muling iginiit ng ilang mambabatas. Pambansa Larong Pambansa 2026 kapin sa Agusan del Sur. Mga paghahanda, puspusan na! At Linda Walker na binabanggit ng marami, ating kilalanin. Balitang makatotohanan, boses ng lipunan, humahataw sa aksyon. Hatid ang mga bagong balita. Ito ang Hataw Balita Express. Hataw Balita Express. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, maayong adlaw San Francisco. Ngayon ay araw ng Martes, ika-4 ng Marso, taong kasalukuyan. Ako ang inyong kasama sa mga balitang humahataw, Noel Cabrera. Para sa balitang nasyonal, jurisdiksyon ng ICC sa bansa patuloy na iginigiit ng ilang mambabatas. At para sa mga detalye, naghain ng iba't ibang resolusyon ang mga mambabatas sa House of Representatives na naglalayong ibalik ang bansa sa jurisdiksyon ng International Criminal Court. Kabilang sa mga naghain ng mga resolusyon ay sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Rene Co, at Gabriela Party List Representative Sara Elago. Anila, ang pagbabalik sa ICC ay isang hakbang upang muling patibayin ang pagkakaisa, humanidad at batas ng bansa. Samantala, sa isang press briefing, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi pa binigyang prioridad ang mga usaping pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Ang huli namin na pag-usapan dyan, siguro mga months ago, hindi pa po napag-uusapan, hindi pa po nabibigyan ng prioridad ang nasabing usapin kung babalik sa ICC ang ating bansa. Para sa balitang lokal, Lara Badjola, ihataw mo! Kaliwat kanan ang pagkahanda ng lalawigan ng Agusan del Sur para sa gaganaping Palarong Pambansa 2026. Sinabi noong Biyernes, Pebrero 20 ni Governor Santiago Canay Jr. na ang infrastructure development ay nasa mahigit 80% na ang natatapos at tinatayang matutulugan ito sa katapusan ng Marso. Dagdag pa niya, aktibong nakikipag-ugnayan ng lokal na gobyerno ng lalawigan sa Department of Education o DepEd sa infrastructure requirements. We are in close coordination with the Department of Education sa mga infrastructure requirements and the provincial government. On our part, we are on time insofar as the completion of all the playing venues and billeting quarters. You know, this the construction of government sports complex, actually ang original nito was the former congressman, former Governor Democrito Plaza. It was his dream na makapag-host ang Agusan del Sur ng isang malaking sporting event like the Palarong Pambansa. Ako si Lara Badjola, nag-uulat para sa 102.5 DXMC Radio Carmelo, ang radyo ng masaligan. Maraming salamat Lara. Huwag palitan ng radyo, tumutok lang sa 102.5 DXMC Radio Carmelo. Magbabalik kami pagkatapos ng ilang patalastas. DXMC 102.5 Radyo Carmelo, ang radyo nga masaligan. Uy, may bago ka bang nabasang shocking news sa social media? Teka muna, huwag agad maniwala. Isip-isipin mong mabuti bago mo i-share. Suriing mabuti ang source. Kung galing saan-saan at masyadong OA ang headline, malamang fake news yan. Kung maaari, ay maghanap din ng ebidensya. Minsan, ine-extrahan lang yan at nagiging peke. Ang responsableng mamamayan ay isang mapanuring mambabasa. Putulin natin ang pagkalat ng kasinungalingan. Isang paalala mula sa 102.5 DXMC.
DXMC 102.5 Radyo Carmelo, ang radyo nga masaligan. Nagbabalik kami, narito na ang pinakamainit sa mundo ng showbiz. Mga kapatid, madalas niyo bang naririnig ang binabanggit na pangalang Linda Walker? Halina't kilalanin natin siya. Sofia Castillo, ihataw mo! Usap-usapan ngayon sa social media si Linda Walker. Bagaman marami ang nagkakakita sa kanyang mga clips, marami pa rin ang hindi lubos na nakakaunawa sa tunay ng konteksto sa likod ng karakter na ito. Si Linda Walker ang pangunahing tauhan na gumaganap sa Chinese drama The Heiress Who Won with Brains. Umiikot ang istorya sa isang top student mula sa isang probinsya na kinalaunan ay kinalala ng isang marangyang pamilya. Nang sinubukan umano ni Linda na magkipagsundo sa nasabing pamilya, napagtanto din niya na tila pinalitan na siya ni Nancy na sinasabing kinakasama na mag-asawa sa loob ng 18 taon. Dahil dyan, nagpasya si Linda na patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng kanyang talino sa isinagawang mock test sa universidad ng kanyang tinutuluyan. Nakakuha siya ng score ng 790 na puntos. Dito umusbog sa social media ang kinigigilawang punto ng kanyang kwento. Mapapanood ang buong pelikula na The Heiress Who Won with Brains sa YouTube. Kalakip ang ilang cutscenes sa TikTok at Dailymotion. Ako si Sofia Castillo, nag-uulat para sa DXMC 102.5 Radyo Carmelo, ang radyo nga masaligan. At yan ang 6 na minutong pagbabalitang aming nakalap sa mas pinalawak at malalim na pagmamatyag. Muli, ako po si Noel Cabrera. Maraming salamat sa pagkikinig, kapatid. Huwag kalimutang i-follow kami sa aming mga official social media accounts at DXMC1025 on all platforms. Maraming salamat at mabuhay ka, Pilipinas!